We are live. Magandang hapon ho. March 17 today. It's 5:42 in the afternoon. Pasensya, ako'y naipit din ho sa traffic. Um, Nais ko talaga yung 5 p.m. sasabayan ko kayo sa inyong biyahe kung saan man ho kayo pupunta, pauwi, papasok, papunta sa inyong mga iba't iba pang appointments. Subalit ako ho ay katulad din ninyo ay naiipit din palagi sa traffic. At magandang hapon sa inyong lahat. Magandang araw po sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At ako'y natutuwa, magkakasama po tayo muli. At marami tayong pag-usapan. Ang ating pong title, yun pa rin, Bring Home Tatay Digong, sapagkat yan ang patuloy na isinisigaw ng napakaraming Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi natin talaga basta-basta malalagpasan yung napakalaking krisis na nangyari noong March 11. Sapagkat bilang Pilipino at bilang abogado, ako'y naniniwala na hindi dapat ibinigay nan ganun-ganun na lamang na pamamaraan ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong o si Rodrigo Roa Duterte doon nga po sa isang banyagang korte o sa isang banyagang jurisdiction. Until this very day, mag-iisang linggo na ho, I still cannot fathom how some could just hand over to a foreign jurisdiction sa mga banyaga ang isang mag-80 years old ng Pilipino. Mag-80 na ho si Tatay Digong sa March 28. At nakita naman natin yung kanyang physical condition, wala na ho itong pagkatakas. Hindi ho ito na kayang hirap na nga hong maglakad mag-isa. At of course, yung kanyang balanse medyo compromise na rin. So kakasama ng loob makita. Hindi po yan ang Pilipino eh. Hindi po tayo ganyan. Wala po sa kultura nating mga Pilipino na basta-basta na lamang ay ibigay sa kamay, uulitin ko, sa kamay ng naglalaway na banyaga ang isa nating kababayan. At higit pa riyan, isang dating Pangulo na hindi mo naman matatawaran ang pagmamahal sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Higit pa sa ating mga kabataan. Linabanan niya ang political elites. Linabanan niya yung sindikato ng droga at kung ano-anong mga sindikato ng krimen. Tayo ay binigyan ng kapanatagan ng loob na tayo ay ligtas sa ating mga pamamahay. Ibinalik niya ang lansangan sa ating mga Pilipino at yan, yung mga interest groups na talagang may galit sa kanya eh. Nandyan din siyempre yung interest ng mga banyaga na talaga naman gustong-gusto siyang makuha at siyempre yung mga elitistang politiko at ilang oligarko. Yan yung mga nasagasaan niya nung kanyang term. Ano ba ito? Invites you to co-host. Ano ba ito? Decline? Decline mo na. Decline. Pasensya na ho. So yan ho ang ating pinag-uusapan sa ngayon. At mainit na mainit din kaninang hapon. I think after lunch yata lumabas itong balitang ito na OSG recused na mag-participate doon sa hearing para sa habeas corpus, yung sa gaganapin sa Korte Suprema. Tumanggi ang Office of the Solicitor General na kumatawan o maging abogado ng gobyerno. Alam mo ninyo, ang abogado ng gobyerno walang iba kundi ang Office of the Solicitor General. Subalit nakakagulat at tumanggi ang Office of the Solicitor General na katawanin o i-represent ang gobyerno sa hearing diyan sa Korte Suprema. Yan po yung tungkol sa habeas corpus petition na final ng anak ni Pangulong Duterte na si Miss Kitty at ang abogado po diyan ay si Attorney Salvador Panelo. I will not dwell into the merits sapagkat hindi po natin na kaso yan. May ibang abogadong naka-assign diyan. Atin lamang ho, yung pagtanggi ng OSG
Bay malaman po yun. Sapagkat ang OSG po ang pangunahing abogado ng ating gobyerno. Nung sila'y tumanggi, malinaw po yung kanilang naging rason eh. Sila ay hindi naniniwala na may jurisdiction ng ICC sa atin. At sila'y naniniwala na hindi dapat binigyang daan yung request ng ICC na ipinadaan sa Interpol na i-execute yung warrant of arrest laban kay Pangulong Duterte. Bagamat ito po ay hindi naman siya talaga moot sapagkat may mga nakabinbin pa pong petition sa Korte Suprema. Pag-usapan lang natin, yan nga po yung pinagtatalunan sa ground noong March 11. Meron po kasing Article 59, yung Rome Statute, na sinasabi nga na pagkabago mo arestuhin ang isang Pilipino, ipakita mo muna yung warrant of arrest at yung warrant of arrest na yan dapat ay ipakita mo sa isang competent judicial authority. Malinaw ho yun na competent judicial authority, meaning korte. Hindi po parte ng executive department, korte. Upang sa ganun ay makita kung tama ba yung pangalan ng taong nakalagay sa warrant at yun din ba yung taong aarestuhin o inaresto at tama ba yung mga kasong nakasaad doon at kung narespeto ang karapatang pantao at nabigyan ng due process yung taong inaaresto. Yun po yung naayon sa Article 59 ng Rome Statute. At yun din ho, yung matagal ng posisyon ng OSG na walang jurisdiction ng ICC dito. Bakit to? Ulitin ko kailangan pag-usap-usapan natin paulit-ulit ito eh. Bukas ho kasi ang korte natin, lahat po ng baitang, lahat ng antas ng ating korte ay bukas. Kaya pati ang OSG ay naninindigang walang jurisdiction ng ICC. Bukas po ang MTC, bukas ang RTC, bukas ang Court of Appeals, bukas po yung Court of Tax Appeals, bukas yung Sandigan Bayan. At higit sa lahat, bukas ang Korte Suprema. Kaya nga po nagkakaroon ng pagdinig sa Korte Suprema na tinanggihan naman ng OSG na kumatawan sa gobyerno sapagkat hindi naman po conflict of interest. Sa tingin ko, naglalaban yung kanilang damdamin na ito ang kanilang mariing posisyon, walang jurisdiction ng ICC, and now, pagtatanggol nila na kabaliktaran naman na tila may jurisdiction ng ICC. So tumanggi po ang OSG na maging abogado ng gobyerno. Ano ho ang mangyayari dito? Tingnan po natin kung anong remedy ang gagawin both ng Judicial Department at ganun din ng Executive Department sapagkat nanindigan pong mariin ang OSG at ako personally bilang abogado at bilang Pilipino, kahanga-hanga sapagkat yun talagang paninindigan ho yun. Nanindigan sila, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi namin kayang pagtanggol yung kasong yan. Maghanap kayo ng ibang abogado o siguro kung sino man ang kakatawan sa gobyerno. But yung far-reaching implication yan, dapat siguro kung tumanggi ang OSG, again, I'd rather not dwell on the merits, pero marami ho kasing nagme-message kanina, ano raw bang dapat gawin na ng Korte Suprema? Dapat na bang mag-issue ng writ asking the authorities to produce the body of or the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president. Ako, tingin ko, kung umatras mismo yung abogado, sapagkat importante po yung writ of habeas corpus mabigat po yan in the hierarchy ng mga kaso, pag yan po yung isinampa mo, agad-agad po dapat dinidinig yan. At yan ay dapat dinidinig without any delay sapagkat ang nakataya po dyan ay ang liberty at safety ng tao. Ngayon, kung mag-issue man po ng kautusan ng Korte Suprema at atasan ang mga authorities dito sa Pilipinas na produce the person of President Rodrigo Roa Duterte, alam naman natin lahat. Wala na po tayong jurisdiction ng ating Korte Suprema pagdating dyan sa ICC. But I think it is important na ma-settle po muna yung isyong yan at makapaglabas nga ng writ. Will the Supreme Court issue the writ anytime soon? Antayin po natin. Mahirap po mag-speculate. And again, it is a live case. Ang atin lamang
nagiging usapan dito yung ating opinion dito sa naging hakbang o naging desisyon o pasya ng Office of the Solicitor General na hindi nila kayang i-represent ang gobyerno sa kasong ito sapagkat ito ay labag sa paulit-ulit na nilang paninindigan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. At alam ho ninyo, yung kaso pong ibinibintang kay Pangulong Duterte, nagsimula ng 2011. 2011 to 2019. 2011 to 2016, hindi pa naman po siya ang Pangulo noon eh. Ibig sabihin, kung wala ngang naisampang kaso sa lokal, dito ho sa atin sa Pilipinas, nung siya hindi pa Pangulo, dahil wala talagang kaso. Because it is impossible na hindi mo pakasuhan kung meron kang ebidensya. Kung meron kang complainant, kung meron kang talagang factual basis na malinaw na nagsasabing ito yung krimeng naganap sa araw na ito, sa oras na ito, sa lugar na ito. At wala nga hong nabuong kaso from 2011 to 2016. Ngayon, yung binibintang na kasong naganap between 2016 and 2019, wala pa rin hong kaso dito sa Pilipinas Kaya nga ho yung interview ni Ted Filon sa akin last Friday na meron na raw malapit na base doon sa kanilang na-interview, malapit na raw ma-conclude yung investigation at sasampahan na ng kaso. If that is the case, bakit minadali yung ICC? Kung meron naman palang investigation nagaganap at malapit na raw makabuo ng kaso at makapagsampa ng kaso, hindi ho ba't masyado namang pinaspasan yung pag-turnover sa ICC? Kay Cristo Puy, ano po